Lumabas si Lorena mula sa kanilang bahay. Sinalubong siya ng sariwang hangin ng umagang yon ng Mayo. Sa paligid, naamoy niya ang bango ng mga namumulaklak na halaman. Parang sampagita at ilang ornamental na bulaklak sa bakuran ng mga kapitbahay. Maliwanag ang langit. Ang 3 taong gulang niyang anak na si Adam ay nasa daycare na. Hinatid ng kanyang asawang si Tyler. Si Tyler ay isang programmer na kadalasang work from home. Pero higit pa sa pagiging masipag na empleyado, isa siyang mabuting asawa. Maalaga, mabait, mapag-unawa. Sa tuwing uuwi si Lorena mula sa trabaho, pagod at halos wala ng lakas. Hindi na niya kailangang magsalita. Tahimik na magtitimpla si Tyler ng tsaa. Iahanda ang sofa na may kumot at unan. At dadalhin si Adam sa kabilang kwarto para mabigyan si Lorena ng katahimikan. Sa paningin ni Lorena, perpekto ang kanyang pamilya. Bilang isang endocrinologist sa isang pribadong ospital sa lungsod, hindi biro ang trabaho ni Lorena. Nakakapagod pero fulfilling. Ang tanging problema, ang tambak na paperwork. Karaniwan, nagagawa niya itong tapusin sa loob ng duty. Pero may mga araw na hindi talaga kaya. Katulad kahapon, sunod-sunod ang pasyente, kaya napilitan siyang iuwi ang report. Kinabukasan, halos makarating na si Lorena sa kanyang sasakyan nang bigla niyang maalala. Yung report, bulong niya sa sarili. Napahinto siya. Mabuti na lang at naalala niya kaagad. Mabilis siyang bumalik sa building. Halos tumatakbo habang umaakyat ng hagdan. Mabilis niyang binuksan ang pinto at dumiretso sa kusina. Pero bigla siyang natigilan. May narinig siyang mahina ngunit malinaw na boses. Mula yon sa banyo. Si Tyler may kausap sa cellphone. Noong una, inisip ni Lorena na trabaho lang yon. Pero kakaiba ang tono ng boses nito. Malambing, halos parang nanunuyo. Dahan-dahan niyang kinuha ang report at tahimik na lumapit sa may pintuan ng banyo. Gwen, alam mo namang may trabaho ako, pero pupunta ako sa iyo sa weekend. Mahina at malambing na sabi ni Tyler. Anong gusto mong dalhin ko? Halos pabulong na tanong nito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lorena. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang lalaking akala niya'y perpektong asawa, may kausap na ibang babae. At hindi lang basta kausap, kundi may lambing, may pagmamahal. Yes, darling, miss na kita. I love you too. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Tyler ay parang kutsilyong tumatama sa puso ni Lorena. Sobrang lambing, nasanay para sa kanya. Sobrang pagmamahal na akala niya siya lamang ang tumatanggap. Sa isip niya, perpekto ang pamilya nila. Masaya, maayos, totoo. Pero ngayon, parang lahat ng yon ay isang ilusyon lang pala. Biglang nagbago ang lahat. Ang pagiging work from home ni Tyler, ang pagiging flexible ng oras nito, biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumalikod si Lorena at tahimik na lumabas ng apartment. Malakas ang tibok ng puso niya. Mainit ang kanyang mukha pero ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Pagpasok niya sa loob ng sasakyan, doon siya bahagyang nakahinga. Pinatay niya ang katahimikan sa pamamagitan ng musika. Pinaandar ang makina ng sasakyan at saka umalis. Habang nagmamaneho papunta sa ospital, hindi mawala sa isip niya si Tyler. Pero kakaiba, hindi pa niya iniisip kung ano ang kanyang gagawin. Sa halip, binalikan niya ang simula. Kung paano sila nagkakilala. Nagkita sina Lorena at Tyler sa birthday party ng isang common friend. Noong panahon na yon, si Lorena ay senior medical student pa lang. Samantalang si Tyler ay graduate na. Nagtatrabaho bilang programmer sa isang malaking kumpanya. Napansin agad ni Lorena si Tyler. Hindi ito maingay, hindi papansin. Pero sa tuwing magsasalita, sakto, matalino, nakakatuwa. Hindi rin siya mahilig uminom, hindi tulad ng ibang lalaki sa party. Matangkad, maitim ang buhok at maayos ang pangangatawan. Oy, ang gwapo nun ah.
Pabulong at kinikilig pang sabi ng kaibigan niya. Papakilala na kita? Siguro wag na muna. Nagpanik agad si Lorena. Gusto niyang makilala si Tyler pero hindi sa pilit. Sa gabing yun, si Lorena ang sentro ng atensyon. Maganda siya, maayos ang bihis, simple lang, makinis ang balat, at mahaba ang buhok na bumabagsak sa kanyang balikat. Sanay na siya sa papuri pero habang tumatagal, nakakapagod na rin. May isang lalaki pa nga na sobrang kulit, lasing at pilit siyang niyayakap. Hindi na alam ni Lorena kung paano lalayo. At doon, dumating si Tyler. Parang kailangan mo ng tulong. Nakangiti at kalmadong sabi nito. Nagkatinginan sila. Tahimik na tumango si Lorena. Tara! Hinawakan ni Tyler ang kanyang kamay at inilayo siya sa gulo. Lumabas sila ng bahay. Tahimik ang paligid, mahangin, payapa. Malayo sa ingay ng party. Salamat. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kanina. Ayoko na rin bumalik doon. Ako nga napunta lang doon ang hindi ko kilala yung may birthday. Pero buti na lang kasi nakilala kita. Namula si Lorena. Hindi bago sa kanya ang papuri. Pero kay Tyler, iba ang dating. Mainit, totoo. Matagal na kitang pinapanood kanina. Diretsong sabi nito. Mas lalo siyang kinilig. Naglakad sila sa paligid ng village. Nagkwentuhan, nagtawanan, at sa gabing yon, pakiramdam ni Lorena, parang matagal na niyang kilala si Tyler. Parang siya na. Mabilis na umusbong ang relasyon ni na Lorena at Tyler. At sa piling ng lalaki, unang beses naramdaman ni Lorena ang tunay na kapayapaan at kasiyahan. Hindi pa siya kailanman nakatagpo ng taong ganito. Malalim, tapat, at maaasahan. Hindi tulad ng ibang lalaking kilala niya, si Tyler ay mabait at hindi niya ito ikinahihiya. Hindi siya nagmamatapang, hindi siya nagpapakitang macho. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya sa kahit kanino. At yon ang lalong nagpalapit sa puso ni Lorena. Isa pang ikinagulat ni Lorena, ang pagiging domestic ni Tyler. Sa unang mga araw pa lang ng pagkakakilala nila, kitang-kita na yon. Habang si Lorena ay lumaki sa poder ng kanyang mga magulang at halos walang alam sa gawaing bahay. Si Tyler, sanay na sanay. Marunong magluto, maayos sa bahay. Sa kanyang 3-bedroom apartment, laging malinis, maayos at organisado ang lahat. Samantalang si Lorena, minsan nga, hindi niya malinis ang sarili niyang kwarto dahil sa sobrang busy. Pero higit sa lahat, naintindihan siya ni Tyler. Hindi na kailangang magsalita ni Lorena. Ramdam agad ni Tyler kung pagod siya, kung may iniisip, kung masama ang loob. At sa bawat pagkakataon, alam niya kung paano siya pasayahin, kung paano ibalik ang ngiti sa kanyang mukha. Pero sa kabila ng lahat, may napapansin si Lorena. Isang bagay na hindi nakikita ng iba. Minsan, sa mga mata ni Tyler, may lungkot. Isang tahimik na kalungkutan na pilit niyang itinatago sa harap ng ibang tao. Para siyang lalaking walang problema. Masayahin, kalmado, at maayos ang buhay. Pero si Lorena, alam niyang may pinanggagalingan yon. At doon niya nalaman ang masalimuot na nakaraan ni Tyler. Isinilang si Tyler sa isang ina na hindi pa handang maging ina. Ang pangalan nito ay Barbara. Lumaki si Barbara sa isang maayos na pamilya. Ang kanyang ama ay isang mataas na opisyal sa pabrika, habang ang kanyang ina ay isang guro sa elementary. May malinaw na plano para sa kanya. Mag-aral sa prestihiyosong universidad, magtrabaho sa gobyerno, magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero iba ang gusto ni Barbara. Gusto niyang magsaya, makisama sa barkada, tumambay sa kanto, kumanta, uminom, at maranasan ang kalayaan. Inggit na inggit siya sa mga kabataang walang pakialam sa mundo. Yung mga nakaupo lang sa labas, may gitara at walang iniisip. Pero hindi siya makawala. Mahigpit ang kanyang ama. Kontrolado ang bawat galaw niya. Takot na takot itong matulad si Barbara sa kanyang tiyahin.
Isang babaeng lasinggera, pabago-bago ng lalaki at walang direksyon sa buhay. Kaya sumunod si Barbara, pero sa loob-loob niya, galit siya at naghihintay lang ng tamang panahon na makalaya. At dumating nga ang panahon na yon na mas maaga kaysa sa inaasahan. 13 taong gulang pa lang si Barbara, namatay ang kanyang ama dahil sa atake sa puso. Doon nagbago ang lahat. Wala na ang mahigpit na ama, wala nang takot, wala nang pipigil sa kanya. At doon nagsimula ang buhay na matagal na niyang inaasam. Barkada, inuman, gimmick, pag-ibig kung matatawag man. Pagkatapos ng high school, derechahan niyang sinabi sa kanyang ina, "Magtatrabaho na ako. Ayoko na mag-aral." Nagtrabaho siya. Naging tendera. Naging assistant sa bakery. Pero napagtanto niya, hindi pala madali ang kumita ng pera. Kaya nagbago ang diskarte niya. Hay nako, ba't pa ako maghihirap? May pagkain sa bahay, may tirahan, at laging may mga lalaking handang gumastos kapalit ng pabor. Ano man ang gawin ng kanyang ina para pigilan siya, walang nangyari. Hanggang isang araw, nagsalita si Barbara. "Buntis ako." "Anong sinasabi mo?" Gulat na sabi ng ina. "Malaki na, hindi na pwedeng ipalaglag," sabi ng doktor. "Kasalanan yan at delikado sa kalusugan. Kailangan mo ng panagutan yan." Pero ayaw manganak ni Barbara. Ginawa niya ang lahat para malaglag ang bata. Nagbabad siya sa mainit na tubig, uminom ng kung ano-anong herbal. Nagbuhat ng mabibigat, tumakbo hanggang mapagod. Pero hindi pa rin nawala ang bata. At dumating ang araw, ipinanganak niya ang isang malusog at malakas na sanggol na lalaki. Si Tyler. Umasa ang kanyang ina na baka magbago na si Barbara, na baka maging responsable na ito. Pero hindi. Pagkalabas ng ospital, iniwan niya ang bata at bumalik sa barkada, sa mga lalaki, sa dating buhay. Para kay Barbara, si Tyler ay isang pabigat, isang bagay na hindi niya naman ginusto. Kaya ang lola ni Tyler ang nagpalaki sa kanya. At dahil nabigo siya sa kanyang anak, ibinuhos niya ang lahat ng pagmamahal sa kanyang apo. Lumaki si Tyler sa isang tahimik at maayos na buhay, kasama ang kanyang lola. Masipag sa pag-aaral, mabait, maayos ang asal. Noong high school, nahilig siya sa programming. At kahit mahal, binili ng kanyang lola ang isang computer gamit ang naipon niyang pera. Pagkatapos ng high school, pumasok si Tyler sa kursong Information Technology. Madali para sa kanyang pag-aaral at hindi nagtagal, nagsimula na rin siyang mag-part-time work. Pero habang nasa 4th year siya, may nangyari. Ang taong pinakamamahal niya, ang kanyang lola, ay biglang pumanaw. Hindi kinaya ng puso nito, marahil dahil na rin sa pag-aalala sa sariling anak. Lubos na nasaktan si Tyler, para bang nawala ang buo niyang mundo. Hindi niya matanggap na wala na ni isang tao sa mundong ito na totoong nagmamahal sa kanya. Sa kabila ng lahat, may isang lihim na pag-asa si Tyler, na baka sa araw ng libing dumating ang kanyang ina. Pero hindi siya dumating. Unti-unting umusad ang buhay ni Tyler. Natapos niya ang pag-aaral sa kolehiyo. Nakahanap siya ng trabaho. Nagkaroon ng bagong mga plano, bagong mga pangarap, bagong mga kaibigan, at mga simpleng aliw sa buhay. Kabataan nga naman, habang bata ka, parang ang bilis umikot ng mundo. Maraming dumarating, maraming nagbabago, at kahit gaano kasakit ang kahapon, pilit kang itinutulak ng buhay para magpatuloy. At pagkatapos, bigla na lang niyang nakilala si Lena. At parang sa unang tingin pa lang, nahulog na agad ang loob niya rito. Ganoon ang klaseng kwento ang mayroon sila. Isang kwentong hanggang sa araw na yon, akala ni Lorena ay halos perpekto. Pero ngayon, may isang pangalang gumuho sa lahat. Si Gwen. Habang nasa ospital si Lorena, mas lalo niyang naramdaman na hindi niya kakayaning sarilinin ang bigat ng lahat ng nararamdaman. Parang sasabog ang dibdib niya sa sama ng loob, galit, selos at takot.
Kaya naisip niyang tawagan ang matalik niyang kaibigan na si Sarah. Kung may isang taong makakatulong sa kanya para unawain ang nangyari, si Sarah yon. Halos hindi na makapaghintay si Lorena sa lunch break. Oo, nakatulong ang trabaho para kahit paano ay magpagkaabalahan siya. Pero hindi sapat yon para patahimikin ang kanyang isip. Nakikinig siya sa mga pasyente, nagbibigay ng karaniwang reseta, nagsusulat ng mga reklamo at findings sa chart. Pero kahit anong pilit niya sa sarili na mag-focus, iisang boses lang ang paulit-ulit niyang naririnig sa isip niya. Ang malambing na tinig ng kanyang asawa habang kausap ang babaeng hindi niya kilala, si Gwen. Sa wakas, dumating din ang lunch break. Agad niyang dinayal ang numero ni Sarah. At parang nabuksan ang isang gripo ng sakit sa dibdib. Ibinuhos ni Lorena ang lahat ng narinig niya noong umagang yon. Teka, sure ka ba? Naguguluhan niyang tanong. Baka naman nagkamali ka lang ng dinig. Hindi kasi bagay kay Tyler. Ang hirap isipin na gagawin niya yon. At saka huwag ka munang padalos-dalos, Lorena. Alamin mo muna talaga kung anong totoo. Bakit hindi mo siya tanungin ng direkta? Tanong ni Sarah. Direkta? Tanong ni Lorena. Hindi ko kaya. Magdadahilan lang siya, mag-iimbento, gagawa ng kung anong palusot. Gusto ko munang makakuha ng ebidensya para sigurado ako, para hindi niya kayang itanggi. Pagkatapos ng tawag nila, kahit paano ay gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Lorena. Mas luminaw ang isip niya. Oo, kailangan niyang maging mas mapagmatsyag. Kailangan niyang pansinin ang mga senyales na dati hindi niya binibigyang halaga. Mga biglaang overtime, mga dahilan na hindi tugma. Amoy ng pabango ng ibang babae, mga lihim na text messages. Ano pa nga ba ang karaniwan sa mga taong may tinatagong relasyon? Hindi pa handa si Lorena na agad gumawa ng malaking desisyon. Hindi pa siya handang makipaghiwalay sa isang iglap. Kailangan niya munang pag-isipan ng lahat. Kailangan niyang ihanda ang sarili niya. Kailangan niyang tanggapin muna ang posibilidad na baka tuluyan ng masira ang pamilyang pinangarap niya. At habang wala pa siyang kasiguraduhan, kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang kumilos na parang walang nangyari. Pero kakayanin kaya niya? Magaling ba siyang umarte? Hindi naman. Pero mapipilitan siya dahil kailangan. Nang gabing yon, parang normal ang lahat. Parang walang nagbago. Pagdating ni Lorena sa apartment, sinalubong siya ng mabangong amoy ng hapunan. Habang nasa bahay buong araw si Tyler, dahil nga work from home ito, nakapag-ihaw pa ito ng manok na may patatas at nakagawa ng salad. Nasa bahay na rin si Adam. Masigla, masaya, walang kaalam-alam sa unos na unti-unting nabubuo sa kanilang tahanan. Ayun na si Mommy! Nakangiting sabi ni Tyler. Lumapit si Tyler at mahigpit siyang niyakap. Anong meron? Parang ang bigat ng mukha mo. Pagod ka ba? Tara maligo ka muna. Tanggalin mo muna lahat ng stress. Ako nang bahala sa mesa. Pinilit ngumiti ni Lorena. Tumango lang siya at dumiretso sa banyo. Pagkasara niya ng pinto, tumingin siya sa salamin. At doon niya napagtanto, hindi nga siya marunong umarte. Kitang-kita sa mukha niya ang hinanakit, ang sama ng loob, ang pagtatampo, ang sakit. Parang isinulat sa kanyang noo ang lahat ng nararamdaman niya. Samantalang si Tyler, ang husay, napakagaling, mukhang kontentong-kontento, mukhang tapat, mukhang walang itinatago. At ang mga matang yun ang mga matang lagi niyang pinaniniwala ang totoo at malinis. Lahat ay parang normal. Parang walang nangyaring tawag sa banyo kaninang umaga. Hindi ka pani-paniwala. Sandali siyang napaisip. Paano kung may mali lang talaga siyang intindi? Paano kung may paliwanag ang lahat? Ayaw na ayaw ni Lorena na paniniwala ang si Tyler ay isang manloloko. Ayaw niyang isipin na ang lalaking minahal niya ay traidor pala. Naligo siya, nagpalit ng pambahay. Paglabas niya at pagpasok sa kusina, humarap sa kanya ang mainit at maayos na hapag. Ang sarap naman ng hapunan,
Nakangiting sabi ni Lorena. Hindi ko kayang lutuin ng ganito kaayos. Napangiti rin si Tyler. Gusto ko kayong ipagluto. At doon biglang sumingit si Adam. Punong-puno ng excitement ang mukha nito. Daddy, punta tayo sa water park sa Saturday. Ang tagal na nating hindi nakakapunta. Napatingin si Tyler sa anak. Agad itong napailing. May lungkot agad na pumasok sa mga mata niya. Hindi pwede ngayong weekend, anak. May trabaho si Daddy. Nagmukmok si Adam. At si Lorena naman, parang may biglang sumaksak sa dibdib niya. Naalala niya agad ang narinig niya sa banyo. Yung pangako ni Tyler sa misteryong si Gwen. Na bibisitahin niya ito ngayong weekend. Kung hindi niya yon narinig mismo, ni minsan hindi siya maghihinala. Sanay na siya sa hindi regular na schedule ng asawa. Sanay na siya sa biglaang pasok sa opisina kahit Sabado o Linggo. Pero ngayon, sigurado na siya. Ang weekend na sinasabi ni Tyler ay hindi para sa trabaho. Para yon sa kabit niya. Nang gabing yon, muli niyang kinausap si Sarah. Di subaybayan mo. Tingnan mo kung saan siya pupunta. Ako na munang bahala kay Adam. Huwag kang mag-alala. Maghihintay ako malapit sa building niyo bukas ng umaga. Pagkalabas niya, ako nang papasok. Salamat. Magandang ideya yan. Susundan ko siya. Gusto kong makita mismo ang lahat. Kinabukasan, nagpanggap si Tyler na papasok sa trabaho. Uminom siya ng kape, inilagay ang laptop sa backpack. Nagsuot ng pantalon at polo. Karaniwang suot ng isang lalaking papasok sa opisina. Pero para kay Lorena, bawat galaw niya ay isa ng palabas. Habang abala si Tyler, dahan-dahang bumangon si Lorena sa kama. Nagsuot siya ng maong, t-shirt at sweater. Kailangan niyang makalabas agad pagkatapos ng asawa niya para hindi siya mawala ng bakas. Sa pagmamadali at nerbiyos, isinuot niya pa ang sombrero bilang panakip at para hindi agad mahalata. Gaya ng dati, bago umalis si Tyler, hinalikan niya ang asawa. Niyakap ng mahigpit at sinabing mamimiss niya ito. Ang kapal talaga ng mukha. Mapait niyang bulong sa sarili. Pupunta na nga sa babae niya. Nagagawa pa niyang magpakita ng ganito kalambing. Parang walang kasalanan Parang tapat. Parang wala siyang nilolokong pamilya. Naroon na si Sarah malapit sa bahay at nang makasakay si Tyler sa sasakyan, agad siyang pumasok sa bahay para bantayan si Adam. Samantala, si Lorena ay mabilis na sumunod. Gaya ng inaasahan, hindi dumaan si Tyler sa opisina. Masakit, pero hindi na siya nagulat. Pinaghandaan niya na yon. Sa halip, lumiko si Tyler papunta sa isang daan palabas ng syudad. Mabilis siyang sumunod, ngunit siniguro niyang may sapat na distansya para hindi siya mahalata. Kakaiba. San ba nakatirang babaeng yon? Naguguluhan niyang tanong sa sarili. Sa probinsya? Sa isang tahimik na subdivision sa labas ng lungsod? Sa magkabilang gilid ng kalsada, tanaw ni Lorena ang malalawak na lote, mga taniman at bakanteng bahagi ng lupain. Sa daan, halos maliit na lang ang layo ng dark blue na SUV ni Tyler. Kakaunti lang ang sasakyan sa daan, kaya mas lalo siyang naging maingat. Pagkaraan ng ilang sandali, lumiko sa kanan si Tyler at nawala sa likod ng isang kumpol ng matatandang puno. At si Lorena, mas bumilis ang tibok ng puso dahil alam niya na sa mga susunod na minuto, maaring tuluyan ng mabasag ang mundong matagal niyang iningatang buuin. Pagdating ni Lorena sa kanto, nakita niya ang sasakyan ni Tyler. Papasok na sa isang malaking gate. Sa gitna ng malawak na bukirin, may nakatayong mataas na bakod na kulay mapusyaw na berde. Sa likod nito, bahagyang tanaw ang isang kulay abo na gusali. 3 palapag, tahimik, malamig ang dating. Habang papasok ang sasakyan ni Tyler sa loob, dahan-dahang sumara ang gate. Parang isang lugar na ayaw magpalabas. Parang isang lihim na ayaw ipakita sa iba. Hindi yon ang inaasahan ni Lorena. Sa isip niya, isang simpleng bahay lang ng kabit ang makikita niya. Pero ito, parang isang kuta.
isang lugar na may tinatagong mas malalim na kwento. Ipinark niya ang sasakyan sa likod ng mga palumpong. Hindi siya naglakas ng loob na lumapit. Hindi lang galit ang nararamdaman niya ngayon. May halo ng takot. Ano ba talagang pinasok ni Tyler? Tanong niya sa sarili. Nang biglang, hindi na ganon kasimple ang iniisip niyang kabit lang. Parang may mas kakaiba, mas malalim, at mas nakakatakot. Sa kabila ng kaba, nagdesisyon si Lorena. Lumabas siya ng sasakyan at dahan-dahang lumapit sa gate. At doon niya nakita ang karatula sa itaas. Medical at Social Institution para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Napahinto siya. Mas lalo siyang naguluhan. Anong ibig sabihin nito? Mas dumami ang tanong sa isip niya kaysa sa sagot. Kaya bumalik siya sa kanyang sasakyan at nagdesisyon na hihintayin niya si Tyler at hihingin ang buong katotohanan. Humiga siya sa upuan ng kotse. Tumingala sa malinaw na asul na langit. May mga ulap na dahan-dahang lumulutang. May mga kulisap na maririnig sa paligid. Tahimik, maganda at payapa. Pero sa gitna ng lahat ng yon, nakatayo ang gusaling yon. Malamig at nakakatakot. Parang hindi bagay sa ganda ng paligid. Lumipas ang 4 na oras. Ilang sasakyan ang dumating, mga 5 o 6. Isa-isa silang pumasok sa loob ng gate. At tulad ng kay Tyler, hindi na lumabas muli. Nagsisimula ng lumubog ang araw, nang biglang bumukas ang gate at lumabas ang sasakyan ni Tyler. Hindi na niya naitago. Nakita agad ni Tyler ang kotse ni Lorena sa likod ng mga palumpon. Huminto siya sa gilid ng kalsada. Bumaba at dahan-dahang lumapit. Nang makita ni Lorena ang mukha ng asawa, nadurog ang puso niya. Yumuko ang ulo nito, nakaslouch ang balikat at ang mga mata punong-puno ng lungkot. Sanay si Lorena na makita ang saya sa mukha ni Tyler. Pero ganito, hindi. Hindi ito ang lalaking kilala niya. Alam niyang may lungkot ito sa mata noon pa man. Pero akala niya dahil lang yon sa masakit nitong nakaraan sa kanyang ina. Ngayon, mukhang may mas malalim pa palang dahilan. Tahimik na umupo si Tyler sa passenger seat. Nahihiya. Hindi makatingin ng diretso. Ay, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Tyler, sabihin mo sa akin ang lahat. Diretsong sabi ni Lorena. Hindi mo kailangang magtago. Gusto kong malaman ng totoo. Ano tong lugar na to at bakit ka nandito? Napabuntong hininga si Tyler. Parang mabigat ang lahat sa kanya. Nako, mahabang kwento to. At magulo. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Ayoko sanang malaman mo pa to. Gusto kitang protektahan sa mga problema ko. Hindi pa nga ako payapa sa sarili ko. Hinawakan ni Lorena ang kamay ng asawa. Pamilya tayo, sabi niya ng malambing pero matatag. Sa sandaling yon, parang may nabawas sa bigat na dala ni Tyler. Unti-unting umayos ang kanyang tindig. Nawala ang kaunting lungkot sa kanyang mga mata. Sige, wala na ako magagawa. Malalaman mo rin naman to. Napatingin siya sa malayo. Parang bumabalik sa nakaraan. Para kay Tyler, masakit pag-usapan ang kanyang ina. Sa tuwing nababanggit ito ng kanyang lola noon, biglang lumulungkot ang mga mata nito. Parang may bigat na hindi matanggal-tanggal. Kaya lagi niyang iniiwasan ang usapan na yon. Pero isang araw, nung high school na si Tyler, tinawag siya ng kanyang lola para sa isang seryosong pag-uusap. Kailangan mong malaman ang totoo tungkol sa nanay mo. Doon niya nalaman ang lahat. Lola, buhay pa ba siya? Tanong ni Tyler noon. Oo, buhay siya. Huwag kang mag-alala. Maayos naman siya sa paraan niya. Nakaramdam si Tyler ng ginhawa. Hindi niya man kilala ang kanyang ina. Hindi niya man ito naranasang makasama. Nakakatakot pa rin isipin na baka wala na ito sa mundo. Sa isip ni Tyler, ang imahe ng kanyang ina ay mula lang sa mga lumang litrato. Isang magandang babae,
Masayahin, may mapulang buhok at may mga matang puno ng buhay. Lola, nagkakausap pa ba kayo? Maingat na tanong ni Tyler noon. Mahalagang tanong yon para sa kanya. Alam niyang baka yun na ang tanging pagkakataon para malaman ang lahat. Hindi matatawag na nag-uusap. Alam ko lang kung nasaan siya. Sa maliit na bayan kung saan tayo dating nakatira. Minsan may nagsasabi sa akin kung kumusta na siya. Okay naman daw, umiinom pa rin pero buhay. Napuno ng luha ang mga mata ni Tyler. Sa sandaling yon, doon niya tunay na naramdaman kung gaano siya iniwan, kung gaano siya hindi ginusto. Hindi ako dapat umiiyak. Baka mag-alala si Lola. Kailangan kong maging matatag. Paulit-ulit na sabi ni Tyler sa sarili. Pinilit niyang ngumiti kahit may luha. Tama na siguro, Lola. At doon natapos ang usapan. Pero hindi natapos ang sakit. Alam ko na ang lahat ng kailangan kong malaman. Ganito inilarawan ni Tyler ang kanyang sarili matapos ang usapan nila ng kanyang lola. May ina siya, pero pinili nitong magsimula ng bagong buhay nang wala siya. Mula noon, madalas nang gumulo ang isip ni Tyler. Ano na kaya ang itsura ng kanyang ina ngayon? Ano ang ginagawa nito? May kasama ba itong ibang lalaki? At higit sa lahat, may mga kapatid kaya siya? Mabilis ang paglipas ng panahon. Hindi nagtagal, nakapasok si Tyler sa kolehiyo. Kumuha ng kursong Information Technology. Pero kahit abala siya sa pag-aaral noon, hindi siya tinantanan ng mga tanong tungkol sa kanyang ina. Kaya nangako siya sa sarili, darating ang araw na hahanapin niya ito at haharapin niya ang katotohanan. Pero bago pa man niya magawa yon, dumating ang kinatatakutan niya. Hindi na kinaya ng kanyang lola ang isa pang atake sa puso at tuluyan na itong pumanaw. Para kay Tyler, parang gumuho ang mundo niya. Lalo siyang naging tahimik. Lumayo siya sa mga kaibigan. Ikinulong ang sarili sa lungkot. At sa gitna ng lahat ng yon, isang tao lang ang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Ang kanyang ina. Ito na lang ang natitira niyang pamilya sa mundo. Kahit pa iniwan siya nito, hindi niya mapigilang hanapin ito. At isang araw, nagpa siya si Tyler. Maaga siyang pumunta sa terminal ng bus. Bumili ng tiket papunta sa bayan kung saan nakatira ang kanyang ina. Panahon na para magkita sila. Para makakuha ng sagot sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Ano man ang mangyari, tatanggapin ko. Tahimik ang terminal. At nang makarating siya sa bayan, napagtanto niyang parang nasa probinsya lang siya. Isang maliit at tahimik na lugar. Halos parang baryo. Hawak ni Tyler ang isang piraso ng papel kung saan nakasulat ang address. Nakuha niya yon sa makapal na notebook ng kanyang lola. Isang notebook na punong-puno ng mahahalagang detalye. Mga kaarawan, numero ng telepono, mga schedule ng check-up. Pati na rin ang address ng kanyang ina. Nagtanong siya ng direksyon, hindi raw kalayuan. Naglakad siya para makapag-isip, para ihanda ang sarili. Sa isip niya, sana yakapin siya ng kanyang ina. Sana umiyak ito, sana humingi ng tawad. Sana ipaliwanag kung bakit siya iniwan. At kung mangyari man yon, handa siyang magpatawad. Wala siyang galit. Dahil alam niyang bata pa ito noon at baka pinagsisisihan na rin ang lahat. At naroon na ang bahay na hinahanap niya. Pero hindi yon ang inaasahan ni Tyler. Isang bakod na halos bumigay na. Isang bakurang magulo, tinubuan ng matataas na damo. Kupas ang pintura ng dingding. At ang bubong parang tumutulo. Paanong nakatirang isang tao sa ganitong klase ng lugar? Dahan-dahan siyang kumatok sa gate. Sa loob, may asong tumahol. Pagkatapos ay katahimikan. Pasok ka na, iho. Huwag ka nang mahiya. Sabi ng matandang kapitbahay mula sa kabilang bakod. Hindi naman nagsasara ng gate yang si Barbara. Taga social services ka ba o taga media? Oo, taga social services po.
Mabuti na lang, hindi na niya kailangan magpaliwanag pa. Pumasok siya sa bakuran. Mas lalo siyang kinabahan. Parang bumibigat ang bawat hakbang niya. Tuyo ang kanyang lalamunan. Sa paligid, makikita ang kapabayaan. Sa isang sulok, may tambak ng sirang gamit. Lumang kahoy, mga plastik, mga bote. Mga basag na salamin, balot ng pagkain. Parang maliit na tambakan. Sa likod, may isang maliit at luma ng bahay. Bahagyang bukas ang pinto. Hindi malinaw kung sira ba o sadyang hindi na ito isinasara. Pumasok si Tyler. Madilim ang loob at ang amoy, halong alikabok, amag at matapang na amoy ng alak. Hindi niya maiwasang maalala ang bahay ng kanyang lola. Malinis, maayos. Araw-araw nililinis at tinuruan din siyang maging ganoon. At doon pumasok sa isip niya ang isang bagay. Siguro, mas mabuti na rin na iniwan ako ng nanay ko. Dahan-dahan siyang pumasok sa sala. Sa isang sofa na natatakpan ng gusot at maruming kumot, may isang babaeng nakahiga. Natutulog ito at agad niya itong nakilala. Si Barbara, ang kanyang ina. Katulad pa rin ng nasa litrato, pero mas matanda na at halatang dumaan sa magulong buhay. Unti-unti, nagmulat ng mata ang babae. Marahil ay naramdaman niyang may pumasok. Tumingin ito kay Tyler. Isang estranghero sa kanyang paningin at walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Dahan-dahan, tumayo si Barbara mula sa pagkakahiga nito. Pinilit niyang itayo ang sarili at tinitigan ang bisita sa harap niya. Halatang naghihintay siya ng sagot kung sino ang lalaking pumasok sa kanyang bahay. Ilang beses na itong naisip ni Tyler sa kanyang isipan. Ang unang pagkikita nila, ang sandaling matagal niyang pinangarap. Pero ngayong kaharap niya na ang kanyang ina, wala siyang masabi. Hindi niya inakalang sa isang iglap, mararamdaman niya ang napakaraming emosyon ng sabay-sabay. Awa, pagkamuhi, pagkasuya at takot. Ang babaeng nasa harap niya, parang isa sa mga taong nakikita niya sa lansangan ng syudad. Payat, namamaga ang mukha nito, maputla at parang walang buhay ang balat. Maliliit at malalalim ang mata. Magulo ang buhok dahil basta na lang itinali. At ang mga kuko, madilaw at marumi. Ito ba ang kanyang ina? Sino ka? Paos at matigas na tanong ni Barbara. Parang uwak ang boses nito. Magaspang, malamig. Ako, nautal si Tyler. Kung galing ka sa social services, lumayas ka. Biglang nagalit si Barbara. Ayos kami dito. Walang problema. Napilitang magsalita si Tyler. Ako si Tyler. Anak mo. Hindi mo ba ako nakikilala? Puno ng pag-asa ang kanyang tinig. Napayuko si Barbara. Parang nag-iisip. Inisip ni Tyler, baka nahihiya ito. Baka nagsisisi, kaya naghintay siya. Si Tyler. Ganito ka na pala ngayon. Matanda ka na. Lalaking lalaki. At pagkatapos, isang tanong ang kanyang binitawan. Nagpunta ka ba rito dahil sa mana mo? No. Kailangan natin pumirma ng papeles. May parte ako sa apartment ng nanay ko. Kailangan ko talaga ng pera. Natulala si Tyler. Alam pala ng kanyang ina na patay na ang kanyang lola. Pero hindi ito dumating sa libing. Hindi man lang siya hinanap. Hindi man lang siya naisip. Anong klaseng ina ang ganito? Hindi ako pumunta dito para sa mana. Matatag na sabi ni Tyler. Gusto lang kitang makita. Hindi naman tayo estranghero. Paano yung mana? Atat na tanong nito. May pag-asa sa mga mata ni Barbara. Pero tahimik na umiling si Tyler. Sa akin iniwan ni Lola ang apartment. Alam ko na. Naku, hindi naman ako minahal ng matandang yon. Kaya ano pa bang ginagawa mo dito? Huminga ng malalim si Tyler. Ngayon, wala na ang mga ilusyon. Wala ng pag-asa, walang pagmamahal, at ni katiting na pagsisisi. Ang kanyang ina, isang makasariling tao. May mga tanong ako. Seryosong sabi ni Tyler.
Lumayas ka na dyan sa mga tanong mo. Umalis ka. Galit siya, hindi dahil sa anak niya, kundi dahil wala siyang makukuhang pera. Sino ang tatay ko? May karapatan akong malaman. Matigas at diretsyong sabi ni Tyler. Saglit na katahimikan ang sumunod. Ay nako, hindi ko rin alam. Marami akong lalaki noon. Siguro isa sa kanilang tatay mo. Hindi ko na nga maalalang mga pangalan. Parang sinaksak ang puso ni Tyler. Bakit mo ko iniwan? Hindi mo ba kayang intindihin? Hindi pa ako 20 anyos man lang noon eh. Gusto ko namang magsaya at mabuhay. At nang malaman ko na buntis ako, kinamuhian kita. Mula pa lang sa sinapupunan ko. Hindi na halos makahinga si Tyler. Masaya ako nang kinuha ka ng matandang yon. May pera ako, may mga lalaki. At wala nang gugulo sa akin. Malaya ako. Mapait na tumawa si Barbara. Hay, napakasarap maging malaya. Napapikit si Tyler. Nagsisisi na siya. Bakit pa siya pumunta dito? Bakit pa niya hinanap ang taong ito? At doon, may narinig siyang kakaibang kaluskos mula sa likod ng pintuan. Unti-unting bumukas ang pinto at may lumabas isang maliit na nilalang. Isang batang babae, payat, marumi, magulo ang buhok. Hindi ito naglakad papasok, kundi gumapang. Gamit ang kanyang mga kamay, mabilis siyang gumalaw sa sahig. Ang kanyang mga paa, masyadong manipis, masyadong mahina. Parang hindi kayang buhatin ang kanyang katawan. At sa sandaling yon, naramdaman ni Tyler na may mas malalim pang trahedya na hindi pa niya nalalaman. Sa sandaling yon, parang nabura sa isip ni Tyler ang lahat ng masasakit na sinabi ng kanyang ina. Lahat ng galit, lahat ng sakit, napalitan ng isang mas mabigat na tanong. Paano nakakatira ang isang bata sa ganitong klase ng lugar? Tumingin ang batang babae kay Tyler. May halong pagtataka, pero may bakas din ng pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi na nag-isip pa si Tyler. Agad siyang lumapit at binuhat ang bata mula sa malamig at maruming sahig. Mahigpit siyang niyakap ng bata. Parang matagal na siyang kilala, parang matagal na siyang hinihintay. At bigla na lang itong napangiti. At sa ngiting iyon, parang may tumagos sa puso ni Tyler. Kilalang kilala niya ang ngiti na yon. Ngiti rin niya yon. Sino siya? Mahina at nanginginig ang boses na tanong ni Tyler. Tumingin siya kay Barbara kahit alam na niya ang sagot. Kapatid mo, walang pakialam na sabi nito. Si Gwen. Parang tumigil ang mundo ni Tyler. Akala ko hindi na ako magkakaanak ulit pagkatapos mo. Tuloy-tuloy at walang emosyon nitong sabi. Pero ipinanganak ko pa rin siya. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Tyler. Hindi maalis ni Tyler ang tingin sa bata, sa kanyang kapatid. Napuno ng awa ang kanyang puso. May kapansanan siya. Cerebral palsy. Ipinanganak ng ganyan. At mahina rin ang isip. Parang may sumabog sa dibdib ni Tyler. Kawawa ang kapatid niya. Hindi lang nito naranasan ang kalusugan, kundi pati ang maayos na buhay. Hindi siya pwedeng iwan dito. Hindi niya kayang talikuran ang sariling kapatid. Isasama ko siya, desididong sabi ni Tyler. Tumingin siya ng diretsyo sa kanyang ina. Hey, wala kang pakialam. Ibigay mo sa akin ang bata, singhal ni Barbara. Lumapit si Barbara at pilit inaagaw ang bata. Para saan? Kailangan niya ng gamutan, pag-aalaga, at hindi mo man lang ginagawa yon. Sigaw ni Tyler. Gusto mo siyang tulungan. Bigyan mo ako ng pera. Bibilhan ko siya ng gamot, pagkain. Pero dito siya titira. Bakit? Hindi makapaniwalang tanong ni Tyler. At bago pa sumagot si Barbara, may nagsalita mula sa pintuan. Ang kapitbahay na matanda. Dahil may allowance yan, may benepisyo ang mga batang may kapansanan. Napalingon si Tyler. Nandoon ang matandang kapitbahay kanina. Lumayas ka dito. Wala kang pakialam. Tatawag ako ng kakilala ko pag sisisihan niyo to. Sigaw ni Barbara. Hay nako, wag mo kaming takutin. Matapang na sabi ng kapitbahay. Lumapit siya kay Tyler.
Halika na. Paanong kapatid ko? Paano natin siya magagawang iwan dito? Tumingin siya sa kanyang kapatid, walang kalaban-laban. 9 na taon na siyang nandito. Kaya pa niyang maghintay ng kaunti. Tutulungan kita pero kailangan nating gawin ito ng tama, sabi pa ng kapitbahay. Napaupo si Tyler sa harap ni Gwen. Inilagay niya ito sa isang upuan. Lumuhod siya at para magpantay ang kanilang mga mata. Sa likod nila, nag-aaway sina Barbara at ang matandang kapitbahay. Pero wala nang pakialam si Tyler. Gwen, ako ang kuya mo. Tinitigan siya ng bata. Tahimik. Alisin kita dito. Pangako ko yan. Gusto mo bang tumira sa ibang lugar? Ngumiti si Gwen. Apo, hindi maganda dito. Natatakot ako. Parang nadurog ang puso ni Tyler. Kukunin kita sa lalong madaling panahon, nanginginig na sabi niya. Hinaplos niya ang magulo nitong buhok at sa isang iglap, ayaw niyang iwan ito kahit isang segundo pa. Pero wala siyang magagawa. Kinabukasan, kasama ang mabait na kapitbahay, dumiretso sila sa lungsod. Pumunta sila sa opisina ng social services. Kung hindi kayo kikilos, idudulog namin ito sa media, matapang na sabi ng kapitbahay. Napilitan ng opisyal, isang babaeng nakasalamin, maayos manamit, ang umaksyon sa kaso. Sige, iimbestigahan namin, sabi ng opisyal. At doon nabago ang buhay ni Gwen. Inalis siya kay Barbara. Tinanggalan ng karapatan bilang ina ang babae. Pero hindi nakuha ni Tyler ang kustodiya ng kapatid niya. Masyado pa siyang bata noon. Hindi sapat ang kita, wala siyang asawa at mag-isa lang siya sa buhay. Ayon sa komisyon, hindi niya kayang alagaan ng isang batang may espesyal na pangangailangan. Kaya napunta si Gwen sa isang espesyal na institution. Magandang lugar, maluwag ang mga kwarto, may playroom, masarap ang pagkain. Maraming laruan at libro, may therapy, may doktor, may mababait na staff. Unti-unting nagbago si Gwen, mas naging masigla, mas laging ngumingiti. Sa tuwing bibisita si Tyler, masaya siyang sasalubong, yayakap ng mahigpit at magkukwento. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na bumabagabag kay Tyler. Hindi niya natupad ang pangako niya. Hindi niya naiuwi ang kapatid. Pero hindi siya sumuko. Nagtrabaho siya kahit mahirap habang nag-aaral. Nag-ipon, inayos ang isang kwarto sa apartment para kay Gwen. Pero kahit anong gawin niya, hindi pa rin ibinibigay sa kanya ang kanyang kapatid. Kalaunan, nalaman nila, hindi pala totoo na mahina ang isip ni Gwen, napabayaan lang talaga. Hindi nakapag-aral, hindi nakipaglaro sa ibang bata, hindi naturuan. Pero sa institusyon, mabilis siyang natuto. Humabol at nagbago. Pero ang sakit niya, hindi nawala. May kaunting improvement pero hindi mawawala ang kanyang kapansanan. At si Tyler ginawa ang lahat para sa kapatid niya. Hinahanap ang pinakamagagaling na therapist, bumibili ng kagamitan para sa therapy. Kahit mahal, basta para kay Gwen. Dahil sa mundo kung saan iniwan siya ng sariling ina, pinili niyang maging tahanan para sa kanyang kapatid. Tuwing weekend, nasa institusyon si Tyler, kasama si Gwen. Doon, unti-unti silang nagkakilala. Mas naging malapit at mas naging buo bilang magkapatid. At sa unang pagkakataon, nagpapasalamat si Tyler sa kanyang ina. Dahil kahit iniwan siya nito, ibinigay naman nito sa kanya si Gwen. Isang kapatid na naging liwanag ng kanyang buhay. Hindi naramdaman ni Gwen na iniwan siya. Dahil nandyan pa rin si Tyler. Laging bumibisita, laging umaalalay, laging nagmamahal. Masaya si Gwen sa institusyon pero sa puso ni Tyler may iisang pangarap na balang araw maiuwi niya ang kanyang kapatid. Pero para mangyari yon, kailangan niyang mag-asawa. Dumating pa sa punto na naisip ni Tyler ang isang bagay, isang peking kasal. Maghahanap siya ng babaeng papayag sa kasunduan para lang makuha si Gwen at pagkatapos maghihiwalay din sila. Pero agad siyang pinigilan ng kapitbahay na si Aling Gloria. Bata ka pa't inosente,
Baka lokohin ka lang. Baka kunin pa ang pinaghirapan mo. Maghintay ka. Okay naman si Gwen doon. Alagaan siya ng mga doktor at saka unti-unti na siyang gumagaling. Darating din ang tamang babae para sa'yo, iho. Mamahalin mo. At kapag nagpakasal kayo, saka mo siya maiuuwi. Paano kung hindi niya tanggapin si Gwen? Nag-aalalang tanong ni Tyler. Di doon mo malalaman kung gaano siya kabuting tao. At hindi nagtagal, nakilala ni Tyler si Lorena. At tulad ng dati, pag-ibig sa unang tingin. Ngayon, hindi na lang si Tyler ang nahulog, kundi pati si Lorena. Inalagaan ni Tyler ang relasyon nila. Maalaga, malambing at tapat. Pero may isang bagay siyang itinago, ang kanyang kapatid na si Gwen. Natakot siya na baka matakot si Lorena, na baka umatras ito, na baka hindi nito kayanin ang responsibilidad. Kaya nanahimik si Tyler. Dumating ang kasal, isinilang si Adam, at doon nagsimula ang doble niyang buhay. Isang ama at asawa sa bahay, at isang kuya sa institusyon tuwing weekend. Mas naging bihira ang pagbisita niya kay Gwen. Mas maikli ang oras, pero hindi siya tumitigil. Dahil alam niyang hinihintay siya ng kapatid niya, at nalulungkot ito kapag hindi siya dumarating. Para akong napapagitnaan. Hindi ko masabi sa iyo ang totoo, Lorena. At ngayon, nalaman na ni Lorena ang lahat. Hindi ko nagawang sabihin sa iyo. Mahina at puno ng pagsisisi na sabi ni Tyler. Tahimik si Lorena at pagkatapos huminga siya ng malalim. Ang bait mo, pero ang tanga mo. Napaluha na si Lorena. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Tyler. Nasyak ako. Oo, pero bakit mo naman naisip na matatakot ako? Gusto kong makilala ang kapatid mo. Dapat kasama siya sa pamilya natin. Napatingin si Tyler sa kanya. Parang hindi makapaniwala. May sakit siya. Doktor ako, 'di ba? Alam ko ang hirap at proseso. Puntahan natin siya ngayon. Excited na sabi ni Lorena. Napaluha si Tyler. Napakaswerte ko sa'yo. Ako ang maswerte. Tinitigan ni Lorena ang kanyang asawa. Sa kanyang puso, sigurado siya. Hindi siya nagkamali sa pagpili ng lalaking ito. At ang kwento ni Gwen, mas lalo pang nagpatunay kung gaano kabuti ang puso ni Tyler. Ano bang size niya? Ano? Gulat na tanong ni Tyler. Clothes size. Malapit ng birthday ni Papa, pupunta tayong lahat. Nakangiting sabi ni Lorena. 4 na tayo. 4 na sila. Gusto kong magmukhang prinsesa si Gwen? Ngumiti si Tyler at mahigpit na niyakap ang asawa. Tama si Lorena. Tanga nga siya. Kung sinabi lang niya agad ang lahat, matagal na sana niyang naramdaman ang gaan sa puso niya. Ang init ng pagmamahal, ang kapayapaan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na minsan ang pinakamabigat na lihim ay hindi naman kailangan itago dahil ang tunay na pagmamahal hindi natatakot sa katotohanan. Hindi sumusuko sa hirap, hindi tumatakbo sa responsibilidad. Ang tunay na pamilya ay hindi lang nabubuo sa dugo kundi sa pagpili, sa pagtanggap, sa pagmamahal kahit mahirap. At si Gwen, hindi siya pabigat. Siya ang naging tulay para mas lalo pang tumibay ang isang pamilya. Sa buhay, hindi lahat ng katotohanan ay madaling tanggapin, pero hindi ibig sabihin nito na dapat natin itong itago. Dahil ang mga lihim, hindi lang basta nagtatago ng sakit. Unti-unti rin itong winawasak ang tiwala at pagmamahal. Dahil akala natin na kapag itinago natin ang problema, pinoprotektahan natin ang mahal natin. Pero ang totoo, mas nasasaktan sila kapag nalaman nila ang katotohanan ng huli na. Ang tunay na pagmamahal din ay hindi natatakot sa responsibilidad, hindi umaatras sa hirap at lalong hindi sumusuko sa taong nangangailangan ng pag-aaruga. At sa huli, laging tatandaan ang pamilya hindi nasusukat sa perpektong buhay, kundi sa kakayahan niyong manatili sa isa't isa sa gitna ng sakit, problema at pagsubok.
Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.